tawag dito, i-laboratory sa labas, yun po na-cover. Okay. Nabanggit ko SSS, GSIS. Panahon ng kalamidad, tumutulong sila sa emergency loan. Dahil totoo yung PhilHealth sa kalusugan, may posibilidad pa na one time ay makapag-emergency loan ang miyembro sa inyong ahensya. Ang mandato po ng PhilHealth ay hospitalization benefits. Wala po kaming provision na loan. Okay. So what we provide is hospitalization benefits. Ang maganda po niyan, iba po yung benefit package na pag sa binibigay ng SSS or SIS. Ang PhilHealth po ay hospitalization benefits ang aming provide. So in case of calamities, ang maganda na po sa PhilHealth, mas proactive na po tayo ngayon. Of course, as mandated by law, kailangan ng mga supporting documents. Pag may kalamidad, bawa tulad ng kondoy, wala yung mga resibo, mga ganun, may mga nilirelax po kami mga rules para po ma-accommodate yung mga kabayan yung masasakitin. At nagtatayo po tayo kaagad sa mga hospitals. May close coordination po ang ating regional offices sa PhilHealth para po matugunan ng ating kabayan. Ang maganda po kasi sa PhilHealth, kahit anong administrasyon po ang umupo, ito po ang hinahanap ng tao. At ang maganda po dito, aware na po ang tao, hinahanap po nila ito. Kaya minsan tinatanong nila, optional ba na sumali? Optional ba na hindi na ako sumali sa ibang programa? Ang lagi lang po namin sinasabi, maganda rin na meron kasi magkakapatid po yan. May pag-ibig kayo, may SSS kayo, at meron din po kayong PhilHealth kasi po these are social benefits. At po yung beneficio hindi para sa inyo lamang, kundi pati po sa inyong mga immediate family members. Sir, pwede pa ulit lang yung mga bagong benefits na, sir? Yung mga bagong benefits pa na binanggit, sir? So, inubit sir po last February, itong Z-Benefit Package Phase 2. Coronary Artery Bypass Graft Surgery o yung tinatawag nilang CABG, 550,000 po yung treatment package. Total correction of tetralogy of ballot, ito po yung mga blue babies, 320,000 pesos. Closure of ventricular septal defect with or without patch, ito po yung mga baby na meron pong butas sa puso, sinasarado yung ugat, 250,000 pesos po. Cervical cancer, chemoradiation with cobalt or primary surgery, 120,000. Chemoradiation with linear accelerator, 175,000. At yung kasama rin po yung acute lymphocytic leukemia para sa mga bata, 210,000. Breast cancer and prostate cancer, 100,000. At kidney transplant, 600,000. So, yun yung ilan sa Z-Benefits package. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 packages. Okay? So, Lane, may tanong ka? For the meantime, Lane's question will be the last para ma-accommodate natin yung itong issue. Lane, please go ahead. Kaya lang, tatlo yung tanong ko Pag-biktima ka rin eh. Hindi naman, kasi hindi pa ako member ng PhilHealth actually. Ang tanong ko kay Sir Delio, sa ngayon, eleksyon, at tuwing eleksyon, ginagamit ng mga kandidato yung PhilHealth para parang pang-lobby sa mga voters, no? Ano po yun, sir? Yung sponsor na yun, sila ba yung nagbabayad? For example, halimbawa, ang local government of Malabon, tapos magbibigay sila ng PhilHealth sa lahat ng mga butante doon or sa lahat ng resident doon. Political membership. Pinabayaran ba ng local government yung kabuuan ng premium doon? So, nag-delay ka ni ma'am. So, ito yung pagkakataong linawin natin. So, yung dati po natin sponsored program, may say sponsored, yung mahihirap sa lugar, sila pini-sponsor ng local government unit, tied up with PhilHealth. Ang dating presyo po ng ID niyan ay 1,200. 600,000 po ang taya ng sponsor. So, when you say sponsor, pwedeng barangay captain, mayor, governor, pwedeng legislative sponsor, kongresista, party list member, senator, or private foundations o NGOs. Pero yung kalahating 600, di naman po ay under the national budget o yung ina-allocate na share. Pero po, binago na po yan by virtue of executive order, then by the President GMA, na lahat po ng mga government projects ang gagamitin po natin ay tinatawag ng NHTS-PR, which is the National Household Targeting Survey Poverty Reduction Master List, na kung saan DSWD po ang siyang mamamahala at mag-identify kung sino ba ang tunay na mahirap. So isa sa mga changes po natin dyan, yung mga quantile 1, yung poorest of the poor na na-identify under this, ito po yung 5.2 million
yung mga members po na sa Pagtawid Pamilyang Pilipino, yung 4-piece na tinatawag. Sila po ngayon ay 5-piece. Kasi mandatory na po at sila po binibigyan ng PhilHealth coverage, 5.2 million. So, alam natin na meron pong next in line, quanta ito. Ito po yung mga near poor, mga kababayan natin may konting kita, pero hindi sapat. Ang plano po, sila po i-cover under ngayong taon to the sin taxes, 10 million po ang ating bibigyan na head of the family. So kung 10 million cardholders po yan, times an average of 3 to 5 dependents, legal spouse na hindi miyembro, lahat ng anak, 20 years old below, walang asawa po sa trabaho, at magulang, 60 years old and above. Kasi beneficiary po sa PhilHealth kahit sa lugar, basta dali ka private or government, you are entitled with various benefits. Ang maganda po pagbabago dito ay kung ang politiko po ay maging sponsor, ang singil po namin ay 2,400. Wala na yung share ng national budget. So, ibig sabihin, mas malaki sa kanya. At ang aming ID po ay wala nang litrato ng politiko. Ang nakalagay lang po doon, pangalan, PhilHealth number, birthday, sa effectivity date. Yung mga 4-piece beneficiaries, kung hindi pa po nila nakuha itong PhilHealth ID nila, na effective po sila 2 years eh. So ito po, yung ID nito, for example, hanggang 2013 po ito eh. So, every 2 years, binibigyan po sila ng ID at tuloy-tuloy po sila ng PhilHealth coverage. Yung mga kaibigan natin politiko, kung gusto po nila mag-sponsor, mas malaki po ang kanilang itataya. So, yun naman po yung pinagkakaiba. Pero kung ito po yung continuing program, yun po yung maganda dyan. Ma-identify po natin kung sino yung nakikisakay na o gumagamit. Kasi kung continuing program po siya, matalino na po yung ating mga kababayan, alam po nila, yung mga nangako na hindi nag-deliver ng PhilHealth para sa kanila, ay hindi nila binuboto. Ang PhilHealth naman po, ang aming pananaw, ang mga kababayan natin, basta sila yung ospital, nasa sa kanila na po yun kung sila ay tatanaw ng utang na loob. Basta importante po sa PhilHealth, ay nabigay po namin ng serbisyo at benepisyo sa ating mga kababayan, lalo na yung mga mahihirap na ospital sa mga pag-ospital. Sige po. Magtanong lang ako, no? Karugtong nung sinabi niya. Yung sinasabi mong babayaran ng politiko, kasi 1,200, sabi 2,400. Yung caretaker kasi namin, ang ginawa, nag-apply siyang PhilHealth sa barangay, nagbayad nung nagkasakit asawa niya, nagbayad 16,000 yung governor kunyari. So, ang governor ang nagbabayad yan. And then, ang relative siya. And then, yung sinasabi mong 600,000 na binibigyan ng politiko, ng sponsor, ano yan, per person or for the whole? 600 pesos per ID. 600 pesos per ID. And then, yung isa, yung related sa unang tanong ko, kung halimbawa yung sa Medicare, ang nabayaran mo lang 8 years, pwede ka magbayad ng 2 years para makomplete 10 years. Opo. Opo. So, doon sa lifetime membership, Okay. ito conditions na po. Hindi ko Traffic. Hindi na mapigilan. Pero, late follow-up pa sa'yo? O ano? Sige. Okay na. Okay. Gentleman si Aki. Okay na. Sagot nga po yan, di ba, ng ating government. Eh, minsan po, yung mga binibigay nga kami dati, siguro paano na sa yung hindi tinutupad. Kasi minsan may nangyari ng mga last panahon ni Gary yun, binigay ng mga PhilHealth. Tapos nung gagamitin na nung nabigyan, wala naman daw pondo, hindi tinanggap ng hospital. Hindi po totoo walang pondo kasi ang PhilHealth po, hindi ko kami namigay ng ID na hindi bayad. Political lang. Pangalawa po, kung sasabi walang pondo, baka yung palaban nun na-intimidate na sila po ay nakakala kaya may mga ganong smear campaign. Pero ang punto lang po namin dito, Since they kailangan po ito ng mga informal sector. At yung dati kasi sponsored program natin, 1 year po yun. So depende po ito sa priority at sa budget ng ating sponsor. Pero, so, ibig sabihin ito, Kadelio,